Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, ito, meron pong ini-reveal. Ito nga pong si former Senator Antonio Trillanes, patungkol nga po dito sa, gaano ba kalaki? 7 million. At alam nyo ba, kung nakailang kontrata, itong si Senator Bongo, kaya niya napagtibay. Kasi itong si Trillanes, hindi naman tumahilig gumawa ng propaganda eh. Hindi naman tumahilig gumawa ng kwento. Hindi katulad sa panahon ni former President Duterte. Tingnan ninyo, tinamaan nila noon si Dilima sa mga gawa-gawang kaso. And beside, kung talaga nga namang may korupsyon, itong si Trillanes, abay dapat sana noon pa man. Di ba mga minamahal, kinasuhan na nila ito ng tungkol nga po sa issue ng plunder, graft, corruption, or iba pa. Pero ang kinaso lang talaga kay Trillanes is cyber libel. Kasi yun lang naman talaga ang kanilang kayang ikaso, hindi yung mga mabibigat tungkol sa corruption. Kasi wala naman pong ginawang pangungurap sa kaban ng bayan nung naging senador, itong si former Senator Antonio Trillanes. Alright, sige. Ito yung mga ebidensya ni Trillanes. Malakas ito, solid ang ebidensya ito kasi ang nakita natin, 200 contracts ang nakuha nung tatay at kapatid ni Bongo. Laki, no? Simula pa nung mayor si Duterte, tapos nag-spill over nung presidente na si Duterte. So 200 contracts, tapos ang worth is 7 billion pesos. Alam naman natin na si Bongo at si Duterte ay iisang entity yan, sa talaga yung alter ego. So he's practically the one running yung mga administrative tsaka yung day-to-day functions ni Duterte. Kaya ni Duterte. Kaya ano to, yan mismo ang pinagbabawal ng batas ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero dun sa plunder law, kapag kasi, 4 elements kasi yung plunder law eh. Una, kailangan public officer ka. Pangalawa, kailangan ill-gotten wealth, naka-accumulate ka. Tapos pangatlo, yung ill-gotten wealth na na-accumulate mo should come from a series of overt actions na mga illegal. Tapos pang-apat na elemento, 50 million pesos. So yung bawat conflict of interest na ito naman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, bawal ka mag-engage ang pamilya mo within 4th degree of consanguinity and affinity dun sa nasasakupan mong area or area na may influence ka. So bawat kontrata na pinirmahan nung tatay niya doon sa sphere ni Duterte at ni Bongo, yun, one charge yun. So series of acts ang accumulation, so more than 50 million. Lahat ng elemento na cover dito. Okay. Gaano katagal ba yung... Alright. So, napanood na natin yung side, no, ni former Senator Antonio Trillanes. Kasi to be honest, mga minamahal, ano talaga, kinasuhan na din yan ni Trillanes before, itong si Senator Bongo. Yan nga lang, syempre, binaraso ang kaso. Diba? Sino ba yung... Actually, hindi niya pala kinasuhan. Gusto niyang i-portion na kasuhan. Kaso, paano niya kakasuhan? Ang Pangulo noon ay si Duterte. So, possibly, nakikita niya na yung punto na baka nga ma-dismiss lang ito. At the end of the day, baka siya pa yung mapahiya. So, he wait for the right time, and I think this is the perfect time para nga po sa kanyang ikakaso dito nga po kay diba, Senator Bongo. And I hope na sana ma-convict sila, mga minamahal, and ma-disqualify yung perpetual disqualify to hold any public office restitution. So, to the point na hindi na sila makatakbo. Yung ganun ba, mga minamahal, para
hindi na maulit. And I also support former Senator Antonio Trillanes sa kanyang ginawang investigation. And makikita naman talaga natin na hindi ito gawa-gawang kwento lamang. Dahil in the first place, tingnan nyo nga, gusto nga siyang bayaran, diba? Ni Senator Bongo, pero hindi siya nabayaran. Oo, kasi hindi niya naman hindi naman siya para sa pera, para siya sa mamamayang Pilipino. 'Di ba, mga minamahal? Tingnan niyo yung kanyang action na, dami na daw pinadala ng kanyang staff, 'di ba? Staff ni Senator Bongo na iatras yung kaso, bayaran na lang siya, manahimik na lang siya kasi hindi niya ginawa. Kasi hindi nga siya para sa pera. And masisira yung credibility ni former Senator Antonio Trillanes once na tinanggap niya yun. Malay ba natin? Baka malay natin, ano lang yun, pakulo. Diba? Pag tinanggap, tingnan nyo nga itong si Trillanes, tinanggap yung diba? What if patibong? So, ngayon, hindi nagpalaglag si, hindi siya nagpabulag, hindi siya na-hook sa galaw ni Senator Bongo. And I think, mga minamahal, ito na yung pagkakataon na parang sunod-sunod na sila, no? Mukhang mas mauna pang makasuhan si Bongo sa ombudsman kaysa nga po dito sa ICI, 'di ba? Sa investigation hearing din ng Senado. Mukhang si Trillanes ata yung kanyang pinaka hindi malilimutan na enemy, 'di ba? Dito nga po sa usapin ng politika. So, anyway, mga minamahal, ito kasing si Bongo, parang feeling niya siya yung batas din noon nung panahon ni Duterte. Kasi biruin niyo 7 billion contracts. Kung hindi ka ba naman bobo, imagine mo, bigla mo itatanggi kung pwede lang kunin na lang yung ko, hindi ko sila kamag-anak, gagawin ko. 'Di ba? Yung aamin ka ng ganun, hindi ka ba naman nag-iisip na dipunggal ka? 'Di ba? Sasabihin mong ganun. So basically totoo nga. 'Di ba? Tsaka besides, si Sara Duterte na din mismo nagsabi, "Oy, alay yan ng tatay ko, pero hindi ko yan alay." Ibig sabihin totoo nga talaga yung issue na kahit nga si Sara Duterte tinakwil ka 'Di ba? Si Sara Duterte na mismo nagsabi na, hindi ko yan kakampi. Alay yan ng tatay ko. In the first place, pwedeng sabihin ni Sara Duterte na, hindi totoo yan, gawa-gawang issue, pero hindi niya ginawa. 'Di ba? Kasi alam niya na totoo. 'Di ba, na nakakuha ng kontrata, ikaw, Bongo, sa kanyang ama. So ngayon, mapapansin ninyo na nagkakagulo sila ngayon. Magulong-magulo yung mga DDS ngayon, na kahit mismo itong si Sara Duterte, instead na ipagtanggol niya, itong kanyang kaanib, nilalaglag niya din. Bakit niya nilalaglag? Kasi magulo sila sa loob. Hindi nga nakakapunta si Bongo doon sa ibang bansa Alam niyo kung bakit? Kasi meron silang gulo. Diba? And itong ginawa ni Bongo, conflict of interest na din to. Diba? So now, kumbaga sa madaling sabi, see you in court. Diba? Sabi ni Trillanes, kumbaga nasa kanya pa din ang huling halakhak. Alright, mga minamahal, anyway, it's Mia Ganalicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.